natin live dito sa EDSA Along Ortigas, walang iba, si Agent ng Bayan, Agent Morales. Morales! 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 Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagdaang araw, tila patuloy tayong nananalisin at nanonloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media ay bawat mga pinitsungin laban. Ayun o. Patuloy na pinagtatakpan ng Administrasyon Marcos Ayun o. yung kanilang katiwalian, pagbibintang na itinutuon lamang doon sa mga kontratista, sa mga opisyales ng DPWH na sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng flood control anomaly. Sa kalang akin bilang isang criminal investigator, wala po tayong dapat panagutin unang-una si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ang Senate President, Speaker ng House of Representatives at kanilang mga kasabwat. Bakit? Itong mga kontratista na ito ay ginagamit lang nila bilang mga sakripisyan lang. Itong mga kontratista nito ay ginagamit nila bilang mga pagitan o conversion ng pera. Proyekto na ikino-convert sa cash. Paano ito nangyari? Mayroon pong National Expenditure Program ang tanggapan ng ehekutibo at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Ito po yung isinusumite sa Kongreso. Kung mapapansin natin yung mga deklarasyon ng Secretary ng DPWH, ayon sa kanya, ang kanilang panunala ay nakakahalaga lamang ng 100 bilyong piso kumigit kumulang. Ngunit kung ito ay na-finalize na at naging batas, yung pondo
ng mga taga-Kongreso. Ayon sa Malacanang, kapag tayo inistapan ng mga taga-Kongreso, kapag si Vice President Sara Duterte ay hindi ma-impeach, ipapalit natin sa kanila ang lahat ng kamalasan. Hahabulin natin sila sa kanilang mga kurakot. Tama! At yan po ang laman ng SONA ni Bongbong Marcos. Ayon kay Bongbong Marcos, papanagutin niya yung mga kurap ng mga kongresista, mga konservatista na nasa likod ng flood control. Itong nangyayari ngayon, ito po ang sipa ni Bongbong Marcos doon sa mga daligong patalsikin si Sara. Ginagantihan dyan ang Kongreso, ang mga kontratista sapagkat nagkamali ang Kongreso sa pagpapay ng apartheid impeachment campaign kung kaya naging daan nito sa pagpapasura at pagdideklarang unconstitutional yung articles of impeachment na isinampa sa Senado. Akala ng marami, itong si Bongbong Marcos ay bayarin. Malino, Magnanakaw si Marcos! naniniwala ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay bayarin? Hindi! Marcos ay bangag! Si Marcos, siya po ang pangunahing mastermind. Magnanakaw! Siya po ang nasa likod ng pondo ng pagkontrol ng lusay ng mga kongresista. Magnanakaw! Magnanakaw si Kaya Marcos! kung tatanungin ko kayo, dapat ba natin palagpasin ito? Hindi! Palagpasin ba natin itong si Marcos, itong si Romualdez, itong si Sandro? Palagpasin ba natin ito? Panagutin! Isa pa! Isa! Sakalin! Kasamantalayin ko lang yung pagkakataon. Sakalin si Bongbong. Hanggang mayroon pa tayong oras. Tama! Hanggang mayroon pa tayong oras. Tama! Sama-sama natin pusasan si Marcos. Tara na! Let's go! Pusasan si Marcos. Pusasan! 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 Habang mga rankings na galing, pinapasalamatan natin ang mga political bloggers, commentators, nandyan. Ang mga nabuntong ang boses